Shalom everyone, mga kapatiran dito sa Assembly of PO Philippines. Ngayon po ay 03/11/2026. 6:52 na po ng gabi, mga kapatid, araw ng Miyerkules sa araw po sa Gregorian calendar, mga kapatid. At ngayon po, meron tayong weekly sharing from Taaliam o Psalm 128, mga kapatid. At sa sharing ito, bahagi na rin po yung pag-share natin, pagpapahayag natin sa ating mga journey sa bilang mga mananampalataya ni Abay Uwa, mga kapatid. But i-connect po natin dito sa ano yung pag-usapan natin sa Taaliam 128. So, yun po mga kapatid ang ating tutukan sa gabing ito. Sa nakaraan na pagbulay-bulayan po natin ang Taaliam 127 at doon natin na usapan na talagang ah, ang pamilya na talagang may takot kay Abay Uwa, talagang maraming mga baraka, mga kapatid. Lalo na kapag yung pamilya ay maraming mga anak. Okay? Nakafocus po tayo doon sa children, mga kapatid, na kung saan barak ang isang pamilya na maraming mga anak. Okay po? So, yun po yung ating napag-usapan. And of course, marami pang mga bagay na ating na-highlight. Nais ko lang pong ibasahin muli itong verse 5 ng 127, mga kapatid. Baruch is the man, ito po yung verse 5 ng Taaliam 127. Baruch is the man who has filled his quiver with them. Okay? They are not ashamed when they speak with their enemies in the gate. So, ang context po nito, bakit barok ang isang tao na punong-puno ang kaniyang quiver, referring sa children. So are the children of one's youth, no? Doon sa verse 4. Yun po yung tinutukoy dito na kapag maraming mga anak, barok, blessed, kumbaga sa ibang pagkasalin sa English. Sa Tagalog, pinagpala ang pamilya na marami ang mga anak. So, bakit po i-highlight natin yan as we continue with Taaliam 128? Dahil po, Psalm o Taaliam 128 is a wisdom psalm. Wisdom po ito na psalm. Okay? Na kung saan, Psalm o Taaliam 128 is an expansion or a continuation of Psalm 127. Na kung saan, na-highlight natin yung word na Baruch. Okay? Baruch yung tao na pinagpala ni Aba ng maraming mga anak sa Taaliam 127. Ngayon, dito sa Taaliam 128, i-expand o kumbaga i-elaborate further, mga kapatid. Bakit man naging Baruch ang tao? Okay? Ano ba yung sikrito? Bakit Baruch na Baruch siya? Okay? So yung Baruchness o yung blessedness, mga kapatid, na pinag-usapan dito is in the context of ancient Yasaral. Yung mga sinaunang Yasaral ang pinag-usapan dito. Bakit po barok na barok ang mga sinaunang mga Yasaral? Kasi nga, kung titingnan mo ang mga kwento ng mga sinaunang ancient na mga Yasaral, halimbawa, ang kanilang mga farm, paano mo i-describe ang kanilang mga farm? Okay? Back in the time of Abraham, paano natin i-describe yung lupa kung saan nandoon si Abraham? O, di ba mga kapatid? Very
productive, very fruitful, maunlad yung kaniyang lupain. But take note po, yung lupain na kung saan napili niya kasi nga pinagpili siya ni Lot. Pili ka, Lot, sabi ni Abraham, yung kanyang pamangkin. Saan ka pupunta? Pili ka kung saan ka. So ang pinili ni Lot, ano po yung kanyang pinili? Yung fertile ang lupa at merong mga river. Di ba mga kapatid, yun po ang pinili niya. So anong naiwan kang Abraham? O, di ba? Hilly, stony, mga kapatid, yung kanyang ang naiwan sa kanya. Ngunit kahit ganun pa man mga kapatid, yung baraka ni Aba ay nandoon pa rin. Naging productive yung lupa kung saan yun din po ang promise ni Aba kang Abraham, mga kapatid. So, after Abraham, alam na po natin ang nangyari na yung mga Yazrael ay napunta na later on, napunta na doon sa Egypt. Then ilang taon, 400 years ba yun, no? Sila ay nakabalik, mga kapatid. At nung sila ay nakabalik sa Canaan, mga kapatid, anong nangyari po? 'Di ba? Naging productive po yung kanilang lupain doon. O 'di ba? Ano yung description nila nung sila ay bumalik na doon? Na yung land is what? Flowing with milk and honey. 'Di ba po? Yun ang description. Bago sila dumating doon sa promised land na yun, it was described as a land flowing with milk and honey. So yun po yung context dito ng Taaliam 128, mga kapatid, na kung saan ang ancient Ihazaral ay talagang pinagpala ni Abba Yahuwah dahil productive ang kanilang agriculture, ang kanilang farm. Dagdag niyan mga kapatid, in background, is yung ancient na mga Ihazaral, bakit barak na barak sila? Dahil po may mga faithful wife. They have faithful wife. On the story of Abraham, may faithful siya na asawa, mga kapatid. On the story of Yasakak, on the story of Yaakov, mga kapatid. So, yun po ang mga ancient Yazrael, not only they have productive farm, but they have also faithful wife. And added to that, because they have faithful wife, mga kapatid, children are also with them. So, imagine nyo po yung mga ancient Yazrael, mga kapatid, na ang daming mga anak. Imagine for example si Yaakov. O di ba? 12 yung kanyang mga anak na mga lalaki. Labing tatlo si Dinah. Tama ba mga kapatid? So, ayan, makikita natin na talagang napaka-tuwa po kapag i-imagine mo yung round table, kumbaga, yung long table na nandyan yung 12 children. Ika-13 si Dinah. Di ba mga kapatid, makikita mo yung how wonderful, how joyful the family when they are together, mga kapatid. So, yun po yung background nito ng Taaliam 128. So, sa dakong ito, can we then read, having given the background, pwede ba nating basahin mga kapatid? Can I welcome anyone who would like to volunteer to read Taaliam 128, mga kapatid? Sige po. Don't hesitate to unmute and then read to us our passage, Psalm o Taaliam 128. Anyone would like to read? Brother Dan. Ay, salamat, Brother Kasadio. Go ahead po. Taaliam 128. A song of the grace. Baruch are all who revere Yahuwah, who walk in his ways. You shall eat the labor of your hands. Be Baruch, and let it be well with you. Let your wife be as a fruit-bearing vine
within your house, Hmm. your sons like olive plants all around your table. Oh. Look, so shall the man be Baruch who reveres Yahuwah. Yahuwah shall barak you out of Zion, Hmm. Out of and, shield. and let you see the good of Jerusalem all the days of your life, and let you see your children's children. Hmm. Peace be upon Yasirab. Wow. Yada, Yahuwah, mga kapatid. Salamat po, Brother Casadiao, sa magandang pagkabasa ayon sa Hallelujah, Hallelujah Scripture, mga kapatid, ng Taaliam o Psalm 128. So, yun na po, nabigay ko na yung background kanina at dito narinig natin, no, na really talks about being Baruch. Okay? So, open tayo for sharing, mga kapatid, batay dito. Nabigay ko na yung background, yung context. So, ngayon, pagbubulay-bulayan natin, mga kapatid. Sharing po tayo batay sa 6 na mga verses. Which of these 6 verses na nung binasa ni Brother Casadiao, para bang it really speaks to your heart, mga kapatid. Merong, kumbaga, may, may knocking, may conviction ng Ruach HaKodesh, nangungusap sa inyong puso when you hear the word na nabasa ni Brother Casadiao. Okay po, let's welcome po kung sino yung nais o gusto na magbahagi. Go ahead po. Si Brother Yasario ang unang naka-unmute. Mamaya na ako, Brad, lang. Okay, okay, mamaya. Okay po. So, sino pong mauna? Nagsalita na si Brother Yasario o mamaya na daw siya. Anyone would like to be the first one to share, mga kapatid? Kilala natin, recognize natin si Sister Emma, Sister Amanoya na just came in. Opo, so sinong mauna na mag-share? Sister Cheryl, would you be the first one? Si may trabaho ka mamaya, baka gusto mo nang i-grab ang moment na makapag-share, whatever that is. Kung meron po, feel free lang po. Sino ang gusto na magbahagi, kindly unmute, mga kapatid, and share. Ano yung attracting word dito? Ano yung word na nabanggit dito na may pangungusap si Aba sa inyong mga puso, mga kapatid? Brother Felix, feel free to share if you have something. Brother Junicio, uh, Sister Ahaba, Sister Asara, Sister Pamela, pwede po. Oh, wala na si Sister Amatsya, Sister Kaitlin, mga kapatid. Brother Casadiao or sino ba? Sister Kana Yapa. Who else, mga kapatid? Who wants to share? Okay po? Somebody would like to break the silence? Walang nag-ano, Brad. Walang mag-break ng silence. Opo. Walang ready. Okay. Sige, ako na lang, Brad. Okay. Para Salamat. Salamat, Brother Yesario. Brother Exactly. Salamat po. Yaday. Tahalyam 128 po Opo. ano po natin. So, napakaiksi ng chapter na ito pero punong-puno ng
kaalaman ang mga Tama. salita po na dito. Ano po. Mm. I will share na lang din po sa verse 1 and sige po. Verse Hanggang sa 1. mga Opo. verse 1, ang sabi dito, Baruch is everyone that feareth Yahuwah, that walketh in his ways. Mm. So, malinaw po ano, ay kasi kung balikan natin yung tawag nito, ang sinabi po din sa Proverbs po. Hindi, sa Ecclesiastes po pala. Sorry po. Oo. Ano. Yung sinasabi po doon sa 12, 13, 14, ano po. Mm. Tama. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear Yahuwah and keep His commandments or guard His command. So dito po ma-reflect po natin, balik pa din po tayo doon sa tinatawag po nating covenant. Mm. At wala po talaga tayong maaring mapag-uusapan kapag buhay natin na nakapasok na sa Covenant. covenant with Opo. Abba dito, Mm. ay talagang palagi at paulit-ulit po niya tayong nire-remind, pinapaalalahanan, tinuturuan na magkaroon ng takot sa Mm. Kanya Tama. at lumakad ayon sa Kanyang kalooban, ayon sa Kanyang mga kautusan, alituntunin, at lahat ng Kanyang mga right rulings, no, mga precepts po niya. Kasi yun lang po ang tanging paraan para po ma-delight natin siya, Oo. mapangiti natin siya, Mm. mabigyan natin siya ng highest esteem o parangal, mapapurihan, at maitaas yung kanyang banal at makapangyarihang pangalan. At dito po sa verse 1 hanggang sa mga sumusunod na talata, kung isa-isahin po natin, nakikita ko po dito yung ano pa din, yung command at the same time yung promise din naman. Kasi sa Oo. mga susunod na talata, sinabi po dito, For thou shalt eat the labor of thy hands, Mm. happy that shalt thou be, and it shall be well with thee. So, Mm. kapag nagamay o sabihin na lang natin na isa pamuhay natin na lagi yon yung pagkakaroon ng takot sa Kanya, paano tayo lumakad ng may takot, pagkilala, at pagtupad sa Kanyang mga kautusan, Opo. lahat ng Kanyang mga lituntunin, ay naroon po yung promise ni Abba, no, na lagi pong tawag nito, laging nakakabit doon sa salitang if, no, Opo. conditional, no, na kung tayo lumakad sa Kanya na may takot, ay Mm. naroon din po yung Kanyang baraka. Tama. So, I do believe that if we truly delight Him and faithfully walk with fear and trembling, no, ang sinasabi po doon sa psalmist din, no, ay whatever touches our hands, it will flourish, it will baroque Mm. by Him, and lahat ng ano natin, yung lahat ng pagpapagal natin ay merong katumbas na pagpapala. Wow. Mm. At siyempre ang resulta doon, magiging masaya po tayo. Magkakaroon tayo Oo. ng galak, ng tuwa, ng saya na hindi mapapaliwanag kasi you yourself, we ourselves know that Abba is with us, walk Mm. with us. That is why every time we give delight on Him, the blessing will follow. No? I remember na sinasabi po doon sa Deuteronomy, no? Deuteronomy 28, 28. the Opo. baraka, the baraka will overtake you Mm. kapag sinunod po natin yon. At kapag hindi naman, siyempre nandoon yung kung merong kapag ang pagtupad natin ay may pagpapala, Oo. ang
paglabag ay may pagpapalo din. So parang sound contrast. Tama. In contrast doon sa blessing and curse or sa baraka and curse and life and death. So magkasabay po 'yun eh at ang ano natin is yung pagpili din talaga natin Hmm. by choice kung paano tayo mamuhay. Kaya tuloy-tuloy na po 'yun hanggang sa mga susunod na verse. Ayoko na lang i-quote lahat po para makapagsabi din po yung iba. So verse 1 and 2 lang is a very baraka to me kasi Oh. it always reminded me na talagang iba yung ah, tao na merong pagkatakot sa kanyang lumikha Hmm. kay Aba at sa kanyang paglakad, pag pamumuhay ay makita po natin kung paano siya ibarak din ni Aba yung kanyang labor though in reality speaking of real talk tayo ay narito na tayo ngayon sa ano na hindi madali yung journey natin plus sa mga nangyayari pa sa mundo natin Tama. ay dito natin makikita talaga yung kamay ni Aba na kumikilos at magbibigay ng talagang pagpapala na proteksyon at lahat po na kanyang gagawin sa kanyang mga anak na nagsusumikap. Though we are not saying that we are perfect now na dahil nasa truth na tayo pero tayo kilala natin yung sarili natin at kilala natin yung aluan na pinaglilingkuran at tinatawag natin na kapag sa ating pagsisikap may kaakibat, may Oh. katumbas, meron talagang resulta Hmm. sa pagsusumikap natin na magkaroon tayo ng takot dahil even though tayo bilang tao nagkakamali at nadadapa minsan, nakakalimot pero the every time we fall the the kana or sabihin natin AKA grace Hmm. ay sasaluhin po tayo nun eh. Kaya tayo lang po yung may karapatan na mag-claim nun, hindi yung mga AKA grace grace claimer lang Hmm. ah, na wala nang gagawin kasi under AKA grace na daw. So Oh. tayo po ang may karapatan na mag-claim doon sa word o sa salita na yon kasi kilala tayo ni Aba na nagsusumikap na makasunod sa kanya rather than in comparing to them no na lawless or sabihin natin na Torah-less kumbaga Opo. na walang tinutupad, walang pagkatakot na gumawa Hmm. ng masama kasi nga nasa grace na nga daw eh. Hmm. So yun lang siguro brad ang aking maibabahagi po doon sa talata niyo. Wow. Napaka Hello. lawak at mga napagpapaliwanag ni Brother Yasario. Verse 1, ang kanyang na-explain ng mabuti mga kapatid. And 2, ngunit connected. Napaliwanag ni Brad na connected ito sa pagpasok natin sa covenant sa Torah. And napakagandang reference yung na-highlight niya na Deuteronomy 28, mga kapatid, na pagpasok natin sa covenant, sa Torah, with Abba Yahuwah, may kaakibat po, merong, tama ba yung term ko? Merong is coupled with it ay baraka, mga kapatid. But, ingat tayo, tama ba Brad? Kaakibat? Oh yes brad. But, Kaakibat o kapatid kakambal. but, ingat tayo kasi sa yung opposite naman doon, kung di tayo magkaroon ng takot kay Aba o reverence and fear kay Aba, ang opposite naman po doon sa covenant na yon ay ayon sa Deuteronomy 28. Yung opposite is yun na nga ano, kung may kung may pagpapala, may mga pagpapalo din, no? So, that was a very good play of words in a sense na mas maintindihan natin yung pagpapaliwanag ng mga important points. So, yadaya mga kapatid, sa wonderful explanation na yan. So, ah
Anyone else would like to support or would like to also explain yung dalawang mga talata na yan? Meron pa bang magdagdag na paliwanag? Paki-unmute lang po, mga kapatid. Yada, Yawa, we are 11 here. Nakabalik na si Sister Sakay Machio. Anyone else would like to share, mga kapatid? Okay po. To make the most of our time, patuloy po nating pagbulay-bulayan, mga kapatid. Naumpisahan na ni Brother Yesaryao ang verse 1 and 2, mga kapatid. So, patuloy tayo dito sa susunod po na mga talata. So, verse 2, you shall eat the labor of your hands, be Baruch, and let it be well with you. So, ito po yung magiging consequence o magiging resulta doon sa ating pagbigay deep respect o reverence, fear, and worship kay Aba Yahuwah, mga kapatid, na kung saan walk in His ways. Tingin ko, mga kapatid, isang evidence ito na kung tayo ay talagang totoong may reverence, may fear, deep respect kay Aba Yahuwah, that will also follows our walk. Kumbaga, walk the talk, mga kapatid. Yung ating paglakad ayon sa Torah. Yun po ay mahalaga sa ating buhay, mga kapatid. So, bilang pagpatuloy pagpaliwanag nito, mga kapatid, itong verses 1 to 4, kung i-summarize po natin yan, okay? Verse 3, let your wife be as fruit-bearing vine within your house, your sons like olive plants all around your table. Okay, so ganun ka tuwa yung pagpaliwanag ni Brother Yesariao kanina. Ganun ka saya, katuwa yung pamilya, mga kapatid. Okay, ng pamilya ng ancient Yasaral. Ganun po sila katuwa at napaka, shall we say, ganun sila ka baruk. On the table, nandyan yung mga anak, kumakain. Ang wife, nandyan, mga kapatid. Talagang ma-enjoy ng mga magulang kung ano po yung mga baraka na binibigay ni Abba Yahuwah. Look at verse 4. Look, so shall the man be Baruch who reveres Yahuwah. So for the second time, mga kapatid, bigyan ng halimbawa yung resulta sa kanyang pag-walk according sa Torah. Verse 3, resulta yon naging productive. Magandang point yung sinabi ni Brother Yesariao kanina na whatever your hand touches, no? Talagang merong ano po, no? May mga pagpapala, mga kapatid. So, gusto kong i-highlight yun dahil gusto nating titingnan kung ito ba ay reflective of our journey, mga kapatid. So, nais ko pong i-highlight yan kasi nasa iba't ibang mga lugar tayo, mga kapatid. Iba-ibang mga trabaho tayo. So, tanungin natin ating sarili. Totoo ba yon na ako ba talaga ay talagang naglakad na ayon sa kagustuhan ni Aba? Kung ang sagot natin ay yes, then dapat tingnan natin yung resulta, no? Kumusta po yung saan yung aking kamay nakapunta? Whatever my hand touches, may mga baraka ba? Nakikita ba natin yung result, mga kapatid? So, yun po ay mga bagay na pagmuni-munihan natin sa ating sharing mamaya. Balikan ko po kayo, mga kapatid. So, itong verses 1 to 4, mga kapatid, pinapakita talaga dito yung paano naging baruk ang isang tao na may takot kay Abba Yahuwah. Paano naging baruk ang tao na siya'y naglakad o namumuhay ng matuwid, mga kapatid, sa harapan ni Abba Yahuwah. Look at
his or her family. Okay? Very attractive po yung description ng verse 3, mga kapatid. Very attractive po yung kaniyang pamilya. Okay? Makikita mo yung kanilang fruitfulness and joy, yung tuwa, mga kapatid, nandoon. Makikita mo sa kanilang lalo na sa panahon na nasa table sila, mga kapatid. Okay? So, yung moment na nasa table pala sa ancient Yasaral, isang tuwang-tuwa na moment pala yan. Yung buong pamilya ay nasa table, magkain, mag-enjoy, talking and enjoying the food and enjoying the presence of one another. Yun po pala talaga yung ancient description ng Yasaral, mga kapatid. So, nais po nating pagbulay-bulayan yan kasi sa ating modern na mga time, ang tanong natin is, yan ba ay nakikita pa ba sa ating modern time? Na kapag nasa lamisa tayo, sa hapagkainan tayo, nandyan pa ba yung essence of sharing joy and enjoying the presence of one another? Nandyan pa ba, mga kapatid, sa ating modern time? So, yan po ay isang mga bagay na pagmuni-munihan natin, mga kapatid. Kasi ito man po yung description ng ancient Yasharal, mga kapatid. Okay? Now, kanina nabanggit na po ni Brother Yasario yung Book of Deuteronomy, mga kapatid. Nais ko rin pong i-highlight yung Deuteronomy, mga kapatid, as na-highlight na ni Brother Yasario na bakit po naging attractive yung pamilya ng ancient Yasharal. Yun na nga, sa na-mention na kanina, dahil there's what we call the issue on faithfulness. Bawat isa ay talagang namumuhay o lumalakad ayon sa kagustuhan ni Aba Yahuwah. Why there is attractiveness? Because every person in the family is faithful or committed, mga kapatid, o may takot kay Aba Yahuwah who walks, mga kapatid, who walks in the fear of Aba Yahuwah. Nais ko pong buksan ang Deuteronomy chapter 8, mga kapatid. Kanina, na-highlight na ni Brother Yasaria on chapter 28. Ngayon, i-highlight ko muna ang chapter 8 verse 6, mga kapatid, ng Dabaryam. Ano pong nakasabi dyan sa chapter 8 verse 6? Okay po. Basahin po natin ang Deuteronomy chapter 8 verse 6, mga kapatid. Ito po yung nakasabi, therefore you shall guard the commands of Yahuwah your Eluah, to walk in His ways, and to revere Him. Okay po? So, itong Dabaryam 8 verse 6 is connected po doon sa na-highlight na kanina na verse 1. Mga kapatid, he who fears Yahuwah, talagang may baraka. Dito sa Deuteronomy 8 verse 6, ganon din po, na kung saan may utos si Abba, guard the commands. Okay? Walk in His ways and to revere Him. So tatlo po. Guard His commands, walk in His ways, and then revere Him. So, kung makikita mo yan, talagang highlighted po na elaborate ng mabuti pa yung Taliam 128, mga kapatid. Ayon dito sa Deuteronomy chapter 8 verse 6, mga kapatid. Okay? So kung yan po ay makikita, then talagang barok na barok po, mga kapatid, yung home na iyon. Bakit po siya barok na barok, mga kapatid, yung home na iyon? Dahil nga, tingnan mo yung balikan natin yung pagkain nila sa hapagkainan, talagang nandyan, okay? The presence of everyone shows that the labor of their hands, no, sa na-highlight na kanina, talagang nandyan, mga kapatid. The labor of their hands, talagang very productive po. Bakit? Kasi sa na-highlight na ni Brother Yasaria yung Deuteronomy 28 nga kanina, na kung saan
when we are into a covenant relationship, when we obey Abba Yehovah, kaakibat po doon or together with it po mga kapatid, yung mga baraka. Okay? Sa verses 1 and 6 ng Deuteronomy 28. But kung tingnan mo naman po yung Deuteronomy 28 verse 33, nandoon naman po yung contrast na hindi pagpapala ang ating matanggap ayon sa Deuteronomy 28:33, but ano po yung ating natatanggap? Yung mga pagpalo o mga kapatid ang ating matanggap mga kapatid. So, yun po pala ay mga bagay na nagpapatuo na talaga life is a choice. Doon sa mga na-highlight ni Brother Yasaria o kanina na talagang magpili tayo mga kapatid. We have to choose. Kamatayan ba o buhay ba? Baraka ba or mga pagpalo ba mga kapatid? So if life is a choice, then nawa, piliin natin mga kapatid, no? Na maging may takot tayo kay Aba, piliin natin na maglakad tayo ayon sa kanyang mga kagustuhan mga kapatid. So yun po. Those who fear Yahuwah, those who reverence Yahuwah, ang mangyari po mga kapatid is ganito. Magkaroon po sila ng work diligently. Okay? Ulitin ko po yon. Those who fear Yahuwah, okay, magkakaroon po siya ng tawag natin mga kapatid na work diligently. Okay? What will happen is, dahil may takot siya kay Abba Yahuwah, work diligently yung mangyari, mga kapatid. And anong mangyari kung work diligently? Nandiyon yung kanyang love and commitment sa kanyang trabaho, mga kapatid. And dahil ganyan, mga kapatid, then magiging productive po, fruitful po yung kanyang mga labor. Okay? Then, kung yan po ay nangunguna, ang husband o ang head ay nangunguna, mga kapatid, it also follows the wife. Okay? Bakit po sumusunod yung wife? Kasi ang head, ang husband po, siya man ang may takot kay Aba, mga kapatid. So, follows the wife na magiging faithful ang wife. And then, kapag faithful ang wife, mga kapatid, follows also what? The children. Okay? So, yun, para bang nagkaroon siya ng domino effect. Just as the head of the family, mga kapatid, is may takot kay Aba Yehowa, so mag-domino effect yan doon sa wife na maging faithful din siya sa kanyang mga gawain, mga trabaho, to take care, to discipline the children, mga kapatid. Then, domino effect din po doon sa mga anak. So, what is that sa ating journey ngayon, mga kapatid? Na kung saan maraming mga challenges na ating hinaharap. Okay? Itong mga baraka na pinag-usapan natin dito, is this something po ba na ating nakikita ngayon, mga kapatid, sa ating journey? Do we see at least a glimpse and a light of baraka sa ating journey ngayon, mga kapatid? Lalo na kapag i-apply natin sa ating pamilya. Di ba? Marami pong mga hamon, mga kapatid. Marami pong mga challenges. But bago tayo magpunta sa sharing, balikan mo natin itong verse 5, mga kapatid. Okay? Highlight mo natin ang verse 5 and then after this, balikan ko po kayo para sa ating mga pagbulay-bulay o sharing, mga kapatid. Verse 5, Yahuwah shall barak you out of Zion. Nung binasa ni Brother Kasadiao ito kanina, talagang nag-react yung puso ko, mga kapatid. Bakit po? Tingnan mo yan, no? Yahuwah shall barak you out of Zion. Sila noon, mga kapatid, talagang very critical po kapag meron silang mga schedule na magpunta sa Jerusalem. Kasi not all the time na yung mga tao ay nandoon sa Jerusalem. Lalo na yung mga taga-north.
Okay, yung mga nasa Galilee, mga kapatid. Ang layo nila. Nasa province of Galilee, malayo po sila mga kapatid. Kaya tuwing meron silang schedule dahil may mga feast o ano bang mga gawain, sila ay pumupunta doon sa Jerusalem. Pero mga kapatid, mahalaga dito na kahit na sila ay outside sa Zion, outside sa Jerusalem, ano po, nandoon pa rin yung, di ba, baraka ni Haba Yahuwah. See mga kapatid, Yahuwah shall barak you out of Zion. Bakit po nag-react yung puso ko? Kasi tayong lahat ay makarelate dito mga kapatid, di ba? We are not in Jerusalem. We are not in Zion, mga kapatid. We are scattered right now. Okay? Yung word na scattered, kapag narinig ng aking mga estudyante, iba po yung kanilang mga reaction, no? Bakit po? Kasi doon ko lang nalaman na meron palang computer game nila na tinatawag nila na scatter. Okay? Mga kapatid. Tayo, kapag marinig natin yung word na scattered, yung word na outside Zion, very ano po yun sa atin, di ba? Very meaningful po sa atin yun. Kasi po, hindi naman talaga tayo mga born-blooded na mga Yasaral. Although, bilang Pilipino, mayroon na tayong mga evidence, may mga information spreading out, mga kapatid, na yung roots natin ay talagang may connection po sa bansang Yasaral, mga kapatid. So, but sa ating situation, dahil nasa scattered Yasaral tayo, mga kapatid, talagang tuwang-tuwa tayo sa word na yan. Yahuwah shall barak you out of Zion. Na kung kahit saan nasa malayo tayo, pero intended pa rin tayo na magtanggap ng baraka. But again, merong terms and condition of the covenant. Verse 1, those who revere Yahuwah and those who walk in His ways. Talagang merong baraka, mga kapatid. Okay? All the days of your life. Wow! Napakaganda mga kapatid. All the days of your life. So, habang tayo ay may hininga, nandoon po, mga kapatid, yung promise ni Aba na baraka, mga kapatid. Okay? Di ba? Napakaganda niyan, mga kapatid, na yung promise baraka ni Aba Yahuwah is always there. Habang tayo ay humihinga, there is always the baraka of Aba Yahuwah, mga kapatid. Okay? So, yun po. While it is true na outside Jerusalem, may baraka si Aba, doon din po sa Jerusalem, mayroon din pong mga baraka doon. So, kita mo mga kapatid how good Aba is. Sa loob, may siyang baraka. Outside doon, meron din siyang mga baraka. So, ibig sabihin, yung kaniyang baraka, mga kapatid, hindi hindi niya ni single out yung mga nandoon lang sa loob. But ang kanyang baraka ay naging inclusive po. Okay? Kahit yung mga nasa labas na merong covenant relationship with Abba Yahuwah, pwede pa rin makatanggap po ng baraka, mga kapatid. So, yun po, napakagandang ah, mga pagpapaliwanag na maari nating ma-apply sa ating buhay. And then lastly, and let you see your children's children. So, ano ibig sabihin po nito mga kapatid? Let you see your children's children. So, dahil may baraka, all the rest sa ating buhay, so anong mangyari po sa mga old ones? Mga kapatid. Hello? Dahil may baraka si Aba, anong mangyari sa mga old ones? Hahaba ang ano po? Life.
Hahaba ang buhay, mga kapatid. Dahil hahaba ang buhay, ang mangyari, kahit pa yung kanyang children and the children of ng kanyang children, makikita pa niya. Nakita niyo mga kapatid? So in other words, yung pag-enjoy sa napakagandang buhay, mga kapatid, talagang hindi siya, shall we say, hindi siya limited sa isang generation lang. But even yung impact ng ating pamumuhay na may takot kay Aba Yaowa, yung impact mga kapatid, talagang magkaroon po siya ng impact, domino effect, kahit paman sa sunod na mga generation. To children's children, mga kapatid. So, di ba? What a joy to see na, halimbawa ako ngayon, senior na ako mga kapatid. Okay? So, what a joy to see na soon, how I wish soon, yung aking dalawang mga anak, magkakaroon na po ng mga pamilya. Okay po? So, ayan, sa part ni Sister Emma, yung kanyang mga anak, tatlo sila, mga kapatid, magkakaroon na rin po ng pamilya. Kayo din po, mga kapatid, na inyong mga anak niyo dyan, soon magkakaroon na sila ng pamilya. And imagine that, mga kapatid, na kung yung ating takot kay Aba Yaowa, okay, mapass on yan from one generation to another, then maging matutuo itong sinabi doon dito na makikita mo, na sinabi dyan, uh, you will see, no? And let you see your children's children. So, yan po mga kapatid, napakagandang declaration ito. And then lastly is, sinabi dito, peace be upon Yasaral. Maganda po kasi hindi sinabi diyan, peace be upon Jerusalem. But ang sinabi po diyan mga kapatid, peace be upon Yasaral. In which to me, bahagi pa rin po tayo mga kapatid kasi we are part of the covenant mga kapatid. See, yung peace, yung baraka, talagang yun po yung how will you describe it mga kapatid? Yung shalom, yung peace, yung baraka sa ating journey, yun po ay isang ano po. How do you describe it? Do you have any word to describe it? Yung peace, yung shalom and baraka. Meron pa kayong word to describe it, mga kapatid? Ang pumasok sa isip ko ngayon is yung word na priceless. Tama ba, mga kapatid? Is my understanding correct? If I would say na yung shalom, yung baraka, yun ang isang bagay na sobrang tuwa kung ang tao ay makatanggap niyan. Kasi no amount of precious gold or whatever things of this world na pwedeng uh, ipalit natin, mga kapatid. Okay? So, once you have that, yung shalom and baraka, mga kapatid, because as a result sa ating pagtakot kay Aba, paglakad ayon sa kanyang kalooban, mga kapatid, yun po yung ating i-expect na ating i-enjoy, hindi lang sa ating personal, but even sa ating entire family, mga kapatid. So, yun lang po ang aking pagbabahagi dito sa mga talata na ito. Now, I'm going back to you, mga kapatid. Marami tayong binitawan ng mga words kanina. Sa inyong pagmuni-muni, sa inyong mga pag-reflect, ano ba, napansin na ba ninyo, mga kapatid? Have you observed it? Napansin na ba ninyo na whatever hand touches, may baraka si Aba o may gagawin si Aba? Napansin na ba ninyo, mga kapatid, na ang inyong mga anak, ang inyong family ay talagang may kilos po, may galaw po? Si Aba Yaowa, mga kapatid. Okay, anyone would like to share? I'm going back to you. Back to you, mga kapatid. Opo, Sister Cheryl, parang mauna sila Sister Cheryl kasi may trabaho. Sorry po, Okay po, Sister. sorry po.
Ah, i-add ko lang po kung Opo, sister. no, na eating the table. Hindi po ba sa Deuteronomy? Nakalagay doon. Pero whenever you have time or chance, na ipasa, ikwento, yung mga nangyari, passing the, passing the sea, the sea, yung mga ginawa ni Abba Yahuwah, giving them naman na dapat yung may pass on. Mm. At di po ba sinabi niya na generations to generations, dapat may pass on para hindi maputol. Opo. Pero bakit nawala? Kasi hindi nagawa. Oh, tama. Another one is the choices. Naalala ko po, when Eve was deceived to eat the forbidden fruit, Opo. her choice, kung kakainin niya o hindi. Every day, we face a lot of circumstances, uncertainty, pero it is our choice kung paano natin ito gagawin, paano natin nakakapin. Kasi yun yung the best gift ni Abba, our choices, the freedom that we are enjoying now. Should we, or we must, choose the right one po. Opo. Yun lang po. Opo. Yada Yahuwah. So there is a challenge na talagang gawin natin, pamumuhay natin, ang Torah, para automatic na po yan na ma-pass on. Okay? Yun ang point ni sister. Dahil hindi ginawa, kaya naputol. Pero kung gawin natin, then hindi maputol yan. It will be passed on. Another highlight ni sister is yung choice. Okay? Life is a choice, mga kapatid. Life is a choice. So, lahat ng mga pagkakataon sa araw-araw, sa ating mga hamon araw-araw, gamitin po natin yung pagpili. Piliin natin na si Aba yung ating bigyan ng parangal sa lahat ng aspect sa ating buhay, mga kapatid. So, yun po, life is a choice. So, yun. Kung tayo man ay bigyan ng pagkakataon na makapili, then pipili tayo. Mga kapatid. Yada Yaowa. May dalawang mga nag-unmute, Sister Azara at saka si Brother Felix. Una si Brother Felix, Brother Dan. Brother Felix, sa'yo daw. Ikaw muna. Go ahead, Brad. Opo, salamat po, sister. Okay po. Sa verse 5 po, Opo, verse 5. Okay. sabi dito, Yahuwah shall barak you out of Chion. Dito. Naalala ko lang, Brad, yung pelikula na cartoon, yung si Simba. Aha. Simba, di ba? Nung nag-usap sila ng father niya. Aha. Yung Lion King yan, no? Lion King? Lion King, yes po. Tama. Go ahead. Sorry, Lion King, opo. Nag-usap sila ng father niya, sabi ng father niya, yung territory nila pinakita. Yan. Kaya lang binigay siya ng instruction na wag kang mag-go beyond sa parting yun. Parang gano'n eh. Yun lang may instruction na hindi ka dapat free siyang maglaro around dyan lang. So yun po ang kasi nung nangyari nga po, 'di ba? Dahil tuso yung uncle ni Simba. Yung nga nagawi siya doon sa pinagbabawal ng tatay nung so may nangyari sa kanya at doon namatay yung ngayong may namatay ngayon. So iba naman dito po sa sa verse 5 sabi Yahuwah shall
barak you out of Zion, Mm. and you shall see the good of Jerusalem all the days of your life. Mm. So, minsan tayo, kapag may takot tayo, na sa buhay natin. Kunyari, yung mga nag-abroad, ano bang mangyayari sa akin doon, ganyan. Pero, Ah. ano bang gagawin ko? Magbe-venture ba ako sa ganito? Mm. Diba? Ganun po yung minsan ang decision na kailangan natin yung gawin. Dito po pinapakita dito, sinasabi dito na sasamahan tayo ng ating Ama Mm. at pagpapalain tayo. Wow. Di ba? Pagpapalain tayo out of sa labas ng Zion. Opo. And you shall see the good of Jerusalem all the days of your life. Ibig sabihin, buong buhay mo, pagpapalain ka. Huwag ka matakot. Huwag ka na matakot. Pero ganun pa man, babalikan natin palagi yung verse 1 na tayo ay kailangan lumakad. Ayon sa sa sinasabi ng ating Ama sa kanyang instruction. Pag sinabi niyang yung mga pagkain na dapat pagkainin, yun lang ang dapat natin kainin. Pag maging set apart po tayo, dapat maging set apart po tayo. So yung ang dapat nating gawin. Sumunod tayo sa instruction. So saman tayo mapadpad, saman tayo dalhin, may assurance na yung pagpapala, yung goodness ng ating Ama nasa sa atin. Pagkakalob niya po yun. Yun lang po. Yada. Yawa. Habang nagpaliwanag ka, Brad, doon sa Lion King na story, no? Na-highlight sa akin yung word, no? Yung kinento mo yung anak na hindi sumunod doon sa sabi ng Ama. Na-highlight sa aking word, sa aking isip, na-highlight yung word na boundaries, no? Boundary. Okay? Sabi ng kanyang Ama, hanggang dyan ka lang, huwag ka lang lalampas doon. So, yung mga boundaries na yan ay for our own good, no? So, itong Torah, talagang nandyan yung Torah dahil may mga dyan may mga issues on boundaries. Na dyan pwede, yan hindi pwede. Kasi kung lalampas ka niyan, talagang mapahamak ka, no? So, parang nakakonect ako doon sa sinabi mo, mga kapatid. So, yan po, napakagandang explanation sharing ni Brother Felix, mga kapatid. Hindi tayo matakot. Balik tayo kay Abba, walk on Him, walk with Him. And then, may assurance naman tayo na we'll see the goodness of Abba Yawa. Yada Yawa, mga kapatid, sa wonderful sharing batay sa na-highlight ni Brother Felix. All esteem, praises kay Abba Yawa. Let's proceed kay Sister Asara Bachao. It's your turn, Sister. Go ahead po. Good evening po. Good evening. Ano po, Brother Dan, sa akin lang po, yung na-explain niyo po about 128 na yung mag-isa sa hapagkainan, yung mga magagandang bagay. Na how I wish na maliit pa anak ko, Brother Dan, na ma-apply ko. Dahil po, I was a Catholic before. I mean, I got married na naging before getting married, like 3 years before getting married, nagiging Christian ako. Nagiging serious ako. Kaya when I came to Japan po, yung si Kenji, hindi ko siya, sabi ko siya, hindi kita pakasalan pag hindi ka maging Christian. Kaya naging Christian po siya. It was Yahweh's will then, Brother Dan, not me, di ba? It was His will. Then, yung anak ko po, na-train ko po sila na mag-pray, kakain, na ginamit po yung JSUS. Na-feel ko na, bakit kaya late na dapat nangyari ito ngayon? Siguro pag nangyari ito, the happier will be, di po. Kaya lang po, nakita ko po na ang lahat po ay may kaalaman naman si Yahweh because hindi ko naman alam na ganon at bakit ngayon ko siya nakita, ngayon ko siya nakilala at
may mga standard po na dapat nating malaman pa. Di ba, if you walk in His ways, you shall eat the labor of your hands. Po ba, brother? Napakaganda po eh. Na Opo. hindi lang sa'yo, kundi ang mga paligid niyo po sa anak mo, sa Correct. mga the people Pamilya. around you, your work, the work, I mean everything po. Na hindi lang hindi lang sa sarili mo. Kaya lang po, Brother Dan, ako po'y natutuwa dahil totoo po yun na ang mga anak ko ay malayo na sa amin. But then, they come here once in a while and they bring food. Ang food po, Brother Dan, na binibili nila, hindi ho yung mumurahin, Brother Dan. I'm not boasting myself. Pero yung talagang pinaka-famous dito na mahal, na kaming 6 ang kakain. Wow. Si parents-in-laws at kami. Tapos, at masaya ho ang ano namin. Kaya the problem is, hindi pa ho. Yun ang sabi ko, deeply rooted po sila doon sa JSUS na, Opo. parang, kasi kulang pa po sa explanation, Brother Dan. Kaya pinagpipray ko na, Jehovah always touch your hearts the same way na He touched my heart and Kenji. Kasi it was Yahuwah who touched Kenji's heart and me as well. At alam ko na itouch niya yung mga anak ko na darating ang araw na hindi pa maginaw ang mundo na but as for me and my house we will serve you. Yun po. Tama. Yun po ang nasa isip ko, Baragi Brother Dan, but as for me and my house. Kaya ngayon unti-unti ko nakita yung mga ano na natuwa po ako dahil yung sa mga problema darating, it was Yahuwah who helped me solve it and it was easy for me to solve. Parang gano'n na yung ang ganda ho na nakikita ko yung baraka po niya at this is really yung 128 nakita po yung baraka niya as I'm not perfect and may mga mistakes, may mga hindi ko na natupad kaya lang and di ba Brother Dan, Yahuwah knows your heart, my heart, Opo. each of our hearts. Siya po ang nakaalam kung am I really going to to obey His Torah. Siya po ang nakakaalam kung ganong percentage ang nakita niya sa puso ko. And when He sees it, yung mga baraka na feel ko, it's because of that siguro, Brother Dan. And it will be more, I will be happier if kung talagang continue. Yung internal po ang napakaganda, di ba, Brother Dan? Opo. Yung the New Jerusalem, yung you will be the bride, yung mga napakaganda ho, yung mag-wait lang po tayo. Titingnan tayo sa mga nangyari sa chaotic world. Pero if we focus on Yahuwah's baraka, He will say, oh, hindi lang, wala pala yung mga nangyayari ngayon. Kaya yun lang po. Pero I have something regret, pero sabi ko, hindi, my will, bakit hindi po? Kaya ako din po natutuwa. Yada. Yada Yahuwah po, Brother. Yada Yahuwah. So, looking at it on the other side ba, sister, on the other side of the fence. Kasi beyond your control na yun eh. It's already happened. At si Aba naman nakakaalam noon lahat na yun. So ngayon, okay, may mga pagkakataon no, na ngayon namulat ang mga mata mo nito at may mga occasional na pupunta yung dalawang mga anak mo dyan, dala sila ng pagkain. So, ito na nga yung gawin mo, itong verse 3, no? Na kapag nandyan sila, they bring food on the table. So, dapat, ang sa iyo naman, kayo ni Brother Kenji, ang inyong mode, ang inyong description is you celebrate it with joy. So, Yes kumbaga, po. when you celebrate with joy, naging nangyari, naging natotoo yung sinabi ko ng Taliam na nakikita mo your children bringing food. So, make it as a day of celebration na, Aba, salamat, nandito yung mga anak ko, we're eating this, we're enjoying this. It's because this is your favor upon us. So, then kasama yung mga in-laws mo, di ba? That's very unique na situation. Hindi yan true to all na ganun ang situation ng mga pamilya, mga kapatid. So, it's a very unique and special celebration na nandyan sila as a way to acknowledge na ito yung goodness, ito yung favor, ito yung baraka ni Aba Yahuwah. Hindi natin alam, no? Baka magkakaroon kayo ng pagkakataon, Brother Kenji and you, na habang nagkwentuhan, nag-enjoy sa presence ng isa't isa, celebrating the goodness,
Hindi nila alam, no, na nagkakaroon ng ibang pananaw yung mga anak ninyo na we have such a wonderful family, a gathering such as this. Ano bang meron dyan sa mga tinatawag niyo, di ba? So magiging ano po yun, yan alam. Aba Yaoah will work at it in a very unique and in a very mysterious, kumbaga, mysterious way na hindi mo malalaman, hindi mo mapapansin na wow, nandiyan na pala. Ito na yung ginawa ni Aba Yaoah. So that's something na you always look forward, Opo. sister. So, yan po, Yada Yaoah sa magandang sharing na yan. Reflective of kung ano yung reality. Okay. Brother Dan, additional po. Yada. Pwede additional, Brother Dan? Opo, go po. Ano lang, parang nag-testimony lang na we were talking about, kasi mga 33, 30, tsaka 33 na po silang dalawa, Brother Dan. Parang marriageable age na po. Ayaw eh. Ayaw parang they wanna enjoy their singleness, Brother Dan. Parang gusto pa lang mag-enjoy. Sabi ng mother ko, ba't ayaw niyong mag-asawa? Sabi niya, sabi ni di mag-asawa kayo ng international, pakatulad ng mama mo, papa mo. Sabi niya, baka ang international. Sabi pa ng mother-in-law ko, no, tingnan mo yung dalawa, oh. Ang ganda-ganda nga ng real. Nagulat ako, Brother Dan, dahil hindi ko naman akalain yun ang ni mother. Sabi niya, agayahin mo yung parents mo, oh. Ang nila, oh. Ha? Hindi ko nakita yun, Brother Dan. Siguro nakita lang niya. Kaya naway maano ng anak ko na ano kaya to? Baka si Yahuwah na yun. Yung mga ganun po. Tama ko kay Brother Dan na unknowingly it will come po. Kaya Tama. Yahuwah po. Yada Yaoah. So, mga kapatid, yun po ang pananaw ni Sister Azara batay sa napaliwanag na natin na Taaliam 1:28. Yada Yaoah po. Anyone else na mayroon pang ibang pananaw? Narinig natin kanina si Sister Cheryl, Brother Felix, ngayon Sister Azara. Anyone else po, mga kapatid, na may mga pananaw kayo as we have discussed Taaliam 1:28? Anyone else would like to share? Sister Pam, Brother Kasadiao, you have 3 children, okay? Brother Yasario, you have 3 children as well. Ang sa akin, Brad, magiging 5 na yung akin, Brad. Kasi 2 sa akin, 3 kang Sister Emma. So, magiging big family na rin kami. Go ahead po, Brad. May isi-share lang po ako, no? Regarding po sa walk natin po ngayon, how Abba Baruch us. Opo. It's really a baraka to us, no, na of a billion people all over the world ay isa tayo sa napili na tinawag. Opo. Even me personally, kasi masasabi kong I'm not really worthy. And I'm not really worth it na ako po yung tinawag ni Abba sa pamilya ko, with my siblings. Kasi ako yung pasaway talaga sa family, sa totoo lang. Parang black sheep ka. Ako po yung black sheep sa family. At ang pangit ng mga nakaraang kong buhay. Kaya po it took me a long time to regain even my dignity. Kasi po ay medyo hindi maganda yung mga past life ko and experience. Kaya po nung ako'y nakakilala kay Abba, hanggang sa I stood still and I stand steadfastly and firm with the truth. That is why sa FB page ko ay merong stand in truth and not in tradition. So pinangatawanan ko po yun kahit na po I lost, we have the same story naman din. I lost my family, friends, colleagues. Talagang kumbaga, kung dati anong close natin,
at in tayo, pero nung tayo nakakilala at namulat sa katotohanan, talagang inalis tayo doon. Nawalan tayo man ng mga kaibigan, pamilya, pero Opo. never tayong inabandon ni Aba. So me Tama. personally, it's really a blessing or baraka. Kasi po sa walk natin na ito, makikita din po ng mga tao paano tayo pinipreserve, paano tayo pinoprotektahan. Kahit yung mga anak natin, unang-una ko po na napasalamatan din kay Aba, yung pag-break, alam ko at ramdam ko na sa akin ay ako po ay sa buhay ko, sa on my time ay na-break ko po yung curses na Oh, namana ko po sa ganda. mga kanunuan ko. Mm. Personally experience yung mga sakit. Until now, my siblings still suffer what is the curses behind with sa yung tinatawag nating generational sins, ano po. Mm. Nakita nila po 'yon. Even my offspring, my children na ako'y nakakilala na kay Aba, kahit na po hindi ko man po sila matipon kasi magkahiwalay po sila ngayong tatlo at nasa malayo po ako, pero I know na si Aba, there's a perfect timing for us to unite again as a whole, na Oh. matitipon ko po yung mga anak ko. Mm. Kahit na kung ano man yung plan din ni Aba, sa kasi yung wife ko wala na. Mm. At hindi ko po alam kung paano gagawin ni Aba, pero sa mga anak ko, Brad, mga kapatid, ay nakikita ko talaga yung baraka Oh. na sabihin natin, isa-isahin po natin, no, yung protection. Mm. Sa my personal ko na experience, everyday ako nagta-travel. Pangalawa, yung hindi naman po talaga ako yumaman, but Mm. financially, I used to say na kahit po yung kaaway ay gagawin at gagamitin ni Aba na maging baraka po sa atin para lang po matugunan or ma-sustain or ma-provide yung pangangailangan natin. And that's Opo. really a big baraka, a huge baraka to me. Kasi po nakikita ni Aba yung pagsusumikap ng kanyang mga anak na Mm. kahit po tayo ay ilagay doon sa mga kampo ng mga hindi mananampalataya, basta po tayo tumayo lang, ay nakikita ko po na paano ginamit din ng kaaway, hindi naman totally kaaway, yung mga tao na hindi pa nakakilala sa kanya Mm. para lang din matugunan yung pangangailangan ko. Dati-rati po talaga, kumbaga kung saan-saan at kung ano-ano na lang pong diskarte ang gagawin ko, pero palpak ako madalas. Oh. Pero iba ngayon na meron tayong alua na katulad ni Mm. Aba, na siya po yung Yawa Yara. Hiyara, no? Mm. Opo. Provider. At opo, siya po yung provider sa lahat, na kahit na minsan darating tayo sa na kinakabahan tayo, magda-doubt tayo, pero Aba, Yawa's time is always on time. Mm. Hindi nali-late, hindi rin in advance, pero ah, palagi pong perfect timing. Yung iba naman na experience ko, yung deliverance, Oh. yung sabihin natin na we are really a peculiar people, Oh. kahit na minsan imamak tayo behind our back, Mm. ay makita natin din kung paano gagawin ni Aba sa kanila, na mga nagmak sa atin, sumisira sa atin, yung pinagtatawanan tayo. Lahat po ng mga bagay na yon na halos, sabihin natin yung salitang lunod patay ako dati sa JC pa, sa Mm. LORD, Mm. na halos hindi na umuwi sa tahanan, sa family, sa nanay tatay ko, na meron na akong mga anak na dapat kong inaalagaan, pero
halos lahat ng oras ko at panahon nandoon sa simbahan, gawain dito, gawain doon. Pero makikita ko po talaga na hindi talaga siguro ako design pala na maglilingkod doon sa other mighty one na yon, na hindi talaga totoo. Kaya po, whatever baraka na natanggap ko at na-experience ko right now, has nothing to do with, or cannot be compared doon sa experience ko dati na talagang nakakapagod. Oh. Opo. Yung buhay ko noon na, minsan dumating sa buhay ko na nagtanong ako na, ito ba yung kapalit ng ng pagod ko, ng hirap ko, ng panahon ko, ng lahat? Tapos wala pa rin nangyayari, failure pa din. So, doon ko napagtanto na nung ako'y nasa truth na talagang tinawag pala talaga ako ni Aba at pinili para sa kanya. Kaya po pala ganun ang nangyayari sa akin. Kaya Wow. lahat ng papuri talaga Praises. at kapurihan kay Aba doon sa mga nangyayari sa aking buhay at sa mga anak ko na ngayon ay nai-experience ko hanggang ngayon. Salamat. Yada, Yehowa. So, magandang pagpapaliwanag mga kapatid, na intindihan natin sa journey ni Brother Yasario in line dito sa Taaliam 1:28 mga kapatid. At kitang-kita niya yung mga hamon, ngunit yung mga baraka, mga pagpapala, talagang tamang-tama, wasto na lahat ng mga pangangailangan ay natugunan mga kapatid, dahil sa awa ni Aba Yahuwah. So, wonderful sharing sa buhay ni Brother Yasariao. May mga hamon, ngunit may mga hope at may ilaw na nakikita ni Aba Yahuwah sa kanyang buhay. Wow, yada Yahuwah mga kapatid. Praises kay Aba Yahuwah. Oh, we have heard 4 already mga kapatid. Meron pa bang magdagdag, mag-share sa mga kapatiran dito? Pwede lang po kayo mag-unmute anytime, anyone. Paki-unmute lang po if you have something to share. Brother Casadia, Brother Junicio. Anyone else po? Sister Pam, Sister Ahaba, Batya, you wanna add something po? Go ahead. Brad, pwede pa mag-add ng konti, Opo. konting-konti. Sige, Brad. Kasi para sa kapurihan ni Aba ito. Praises kay Aba po. Sa nangyari po sa buhay ko, kahit po doon nung ako'y nakapag-asawa with Hebrew wedding, Opo. at din ako ng katuwang sa buhay. Kahit na ganun kaiksi po yung pagsasama natin, pero pamula noong umpisa hanggang sa siya'y nagkasakit at kinuha po sa akin. At po nang yun I consider it as baraka, kasi po never po yung pinabayaan, never kaming pinabayaan ni Aba. At kahit alam nila na may mga kapatiran ako dito na nakikinig kasama natin, na naging bahagi sa journey ko. Opo. Kaya during that time na talagang hindi ko alam kung saan kami kukuha ng ganito, ganyan. Pero hindi talaga kami pinabayaan ni Aba. Opo, na yung matugunan lahat ng pangangailangan namin. Opo. Kaya po talaga kahit mga kapatid ko, hindi po ako lumalapit, hindi po ako nanghihingi ni pisong duling pagdating doon sa mga gastusin lahat. Pero we stand it alone with Aba, na pinangatawan na namin na iba kami, iba na yung pananampalataya namin o pinaniniwalaan. Kaya po sa family namin talagang nagugulat sila paano kami nabuhay during pandemic time, hanggang sa nagkasakit yung anak ko, yung nagkasakit yung asawa ko, tapos sabay pa yun na may nanganak siya. So grabe talaga ang experience ko during that time.
Opo. Pero never akong pinabayaan, never kaming pinabayaan ni Aba yung mga anak ko. Yun Hmm. lang. Yada. Yada ya uwa. So, mga kapatid, totoo talaga, no? Sa buhay experience si Brother Yasario, yung katapatan ni Aba, yung faithfulness ni Aba, through thick and thin sa naranasan ni Brother Yasario. Yada Yahuwa, proven na Abba Yahuwa is indeed our Yahuwa Yara, our provider, mga kapatid. Okay po, meron pa bang isa na mag-share? Kindly unmute lang if there's one, mga kapatid. Okay po, mga kapatid, that being heard from our sharing, napakagandang mga sharing meron tayo ngayon, mga kapatid, mula sa mula sa Taaliam 128. Itong mga sharing nito ay nagpapatuo sa ating journey, mga kapatid, bilang nakakilala kay Abba Yahuwah. Kayong mga manonood sa Republish, meron po kayong mapulot na mga magandang aral o mga katotohanan dito sa aming mga pinag-usapan. Nawa ito'y mag-create ng hunger and thirst sa inyo on your part na marinig ninyo ang aming mga kwento, ang aming journey with Abba Yahuwah and Yahushua. Nawa this will create hunger and thirst on your part, mga kapatid, na manunood o makikinig sa Republish. So, yun po, all esteem and praises kay Abba Yahuwah at sa journey natin, patuloy tayong maghintay, patuloy tayong mag-expect sa mga bagay na gagawin ni Abba Yahuwah, lalo na sa mga hinaharap po natin. Yada Yahuwah, Basyam Yahusha.